At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Reza, Mozart, Beethoven, Bach. Bihira, kilala mo ba yung mga yan? Opo. Sigurado ka? Oh, okay. At dito naman sa ating bansa, merong likad. Kilala mo yan? Opo. Okay? Ano nga ba ang mga common sa kanilang lahat? Siyempre, piano. Pianist. Okay? At alam mo, bilang isang musikero din naman ako pero hindi ako kasing ano nila, no? Pero, mahilig ko rin ang mga instrumento, pati yung piano, siyempre. Okay? So, I play the piano, I also play the radio. And tonight, we are featuring Sounds Cradle, a music company founded in 2012 and with a deep root, sa belief ng ang bawat Pilipino ay deserving magkaroon ng access sa quality music education. Ay, believe ako dyan. Oo. Abangan niyo po yan. Yan ang ating panayam mamaya sa pinaka-may-ari po ng Sounds Cradle, si Reginald at Kimberly Tan. Ayan, Bishop. At puno po ang ating gabi ngayon dahil dalawa po ang ating What's Brewing. Yes. Kasama po natin mamaya, one-on-one, to talk about current issues. Kasama po ni Bishop din mamaya si Attorney Tranquil Salvador III, ang Dean of Manila Adventist College School of Law. And of course, more of music and the arts. This time, we're also featuring the Lighthouse Theater Philippines. So ito po ay isang ministry ng the Great Lighthouse Foundation under its arm na Lighthouse Initiative for Values Education or yung LIVE na program. So abangan niyo po ang kwentuhan na yan mamaya sa ating Espresso Self. And in Health Talks, supporting speech at home, ang pag-uusapan naman po with our speech therapist expert na si Daisylin Koo. So abangan niyo rin po ang informative discussion na yan. We prepared good topics for you tonight, so stay with us for an hour or more of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Robin Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan, Reza, alam mo, puno-puno ang ating programa ngayon. Kaya nga or more po more than an hour of good Yes, talk. pero ito na. Sounds Cradle. And we welcome, ito'y pangalawang time na ito actually. Reginald and Kimberly Tan, welcome again sa Lighthouse Cafe. Bishop, Welcome thank you, po. Reza. Thank you for the invite. Oo, yes. Pag nakasobra na kayo ng isa, suki na kayo. Okay. Regular na. Pero pag-usapan natin, Sounds Cradle. It's a good name actually. Pero what's behind, meron bang story ito? Bakit Sounds Cradle? I think my wife should be the one to tell that. The name came from her. Well, I think it's because if it's cradle, babies are usually placed in a cradle. So in a way, it cradles the musicians. It takes care of the musicians and nurtures the musicians. Okay. Sa aking introduction kanina, maganda yung binanggit ko na you're a company that you actually believe na ang mga Pilipino, hindi lang musical, but they are deserving of something that should be extended to them para matrain sila in music. Reginald? Well, I think kasi it stemmed from our personal experience, no. I never tire of telling the story that I have what I have today as a musician because there were places and establishments before na hinayaan lang ako mag-practice. No, hinayaan lang ako tumugtog. Of course, namely the church, the church where I started from. They just give me, technically we call it libreng access na. I could go there. Hindi naman siya unli, may time limit, pero syempre hanggang 6 p.m. ka or 5 p.m. But you could, during the summer, I could go there from 1 p.m. and practice my heart's out, di ba? And I think more importantly, more than just the practice, it's just that nagkataon every Sunday I get to play, and I think what was very, very important there is not just the playing, but it's also the environment that allows you to make mistakes without having stress, without having people An hovering over environment that allows you to Conducive, make ano? mistakes. Precisely, diba? Kasi I think it's very important because we should be allowed to make mistakes properly in an environment that's very encouraging,
that an environment that guides us what to do after we make the mistake. Diba? Oo. So, hindi lang yung, syempre, magkakamali ka, pero hindi yung, basta magkamali ako, okay na yan. Hindi eh. There has to be a proper way to fall forward. So, Yes. diba? So to speak. Pero alam mo, honestly, it's kind of off sa aking setting sa mga naobserbahan ko nag-aaral sa mga conservatory. Because karamihan dyan, tinetrain sila maging perfectionist. Yes. Hindi allowed magkamali. Magkamali. Yung bang galit na galit sila pag nagkamali sila. Yes. Pero ang sinasabi mo, they should be allowed. To be fair naman to the conservatories, I think kasi, syempre, they To have an extent, yes, of to an course. extent. Saka, I think they have a different level of performance standards. I think the attitude should be, I am pursuing a level of excellence, and if that means I give my all to play perfectly, that's okay. What we're trying to teach people is, if in the process of pursuing that, you do make a mistake, it's not the end of the world. Pero nag-conservatory si Reginald, of Actually, ang course. iniisip ko rin po, kasi you mentioned po, di ba, you had training before, pero parang informal, ano? Kasi they said po na ang mga Pilipino parang very musical, di ba, mahilig kumanta, Yes. bumibirit, yung mga ganyan. Pero ano po ba ang value na merong proper training sa music talaga? Ano po ang My parang, wife. what do they get out of that if they have like really good training or yun nga po, for that? Well, of course, we know of a lot of people who have talent, who have raw talent, a lot of children, and even young adults who are very talented. So if they have training, somehow we could harness the talent to be even better than what it already is. So that's where the training comes in, and that's where it becomes very important. So, ibig sabihin, you appreciate yung inherent na talent, no? Yes. Yung talagang natural ability. But what you're saying is, mas maganda kung nahohone yun. Yes. At nagiging, you know, And also, if I may add, less injuries. Diba? Less injuries, farther reach. Diba? For example, if you're singing in the right technique, mas Yes. hindi ka magkaka-sore throat, hindi ka maka-problem. If you are learned properly with, let's say, piano, there is a proper technique. kasi actually, parang yung panahon ngayon, parang tanggap na ng industriya yung hindi nag-aral and everything with the natural talent. Huwag mo nang pansinin yan. Pero, rather than ayaw nila mag-conservatory, you offer yourselves. Yes. Okay. Lalo na sa mga church musicians. Yes. Okay. I think naman kasi there are levels of performances. And we have to be honest up to what level are we trying to reach. Like, for example, if you're not after like the super galing na pianista, super galing na ano, and you're out there to serve the church, Yes. then there is a practical approach naman for that, di ba? Yeah. Kasi when you're talking about conservatory, there is a professional aspect there. Correct. When you're being paid already, there's also an Yes. expectation. Hindi ka talaga pwede magsintonado when you're on stage. Hindi ka pwede magkamali, di ba? There is a level of that. So that is totally understandable. But we're also there kasi like our company is there for those who are not yet Yes. on that platform. They're still starting or they're somewhere in the middle that they want to reach there. We try to cater to the needs of those people. Okay, now, but let me step forward a little, no? Some time ago, we talked. Kami ni Reginald. Nagkakape kami. Ang sinabi niya, Bishop, gusto kong magkaroon ng parang role sa mga bata ngayon where we can train them, okay lang, and mga churches, at para ma-benefit din ang mga community. I was stunned nung sinabi mo yon. So, ang tanong niya, paano natin gagawin ito? That was when I told you, let's get Reza para iayos niya yung programa. And now, a few Saturdays back, we launched a program. It's music program. Would you describe this program, Reginald? Bishop, dapat ikaw mag-describe. But thank you for Ma'am Reza because I think her team spearheaded the whole program. No, we're just there to supply the resources again and additional guidance. But I think credit to your team.
I think the objective talaga there is that if we have something good, we need to share it. You know? And in our case, I think the Lord has been very, very good to our company. He has blessed us in so many ways. Even if we're not to the point that we're like overly abundantly wealthy, but it's to a point that we can share already. So we feel that, you know, if we can't share wealth, we can't share finances, then might as well share the very things that we're abundant with, which is we're abundant with resource, we're abundant with talent. So, and I think your partnership was very, very critical in making the project come to fruition. No? You know, as I was telling Bishop, akala ko kape-kape lang. Diba? And then, you know, we'll just bring some teachers, we'll just bring some pianos. As a Bishop, hindi pwede. We have to have some, a formal launch, you know, press con and all. And yeah, Ayan, nakikita natin sa monitor. Yeah, in coordination with the city of Taguig. Yes, yun, So we put in, of course, idea ni Reza yon, ginawang program ito na we put in there yung mag-host na church, and then the city mismo, which is, you know, friendly sa ganitong klaseng and open sa idea na yung mga bata, no, hindi lang tuturuan. Tuturuan sila ng music with values. Bishop, and may I add, I think this is the nice thing about collaboration. To be very frank, our vision was in a way very limited because we were thinking, maybe we could work with some local schools, put in a piano, bring in teachers there. And I think the idea came from you guys na why not we put it in a church where they could do the safekeeping at the same time. If the public schools will provide us with students, they channel through the church. Galing, because now you have the sharing of the gospel aspect there. Diba? We wouldn't have thought about that. So I think that's the great thing about collaboration. And Kim, Teresa, it now has a tripartite thing. No? Merong ministry side, of course, nariyan kayo, Sounds Cradle, at naroon yung mismong syudad. No? Kasama na yung mga schools within. And Kim, you've long been a teacher, di ba? And pero what can you say about how itong upbringing na ito, not just music, but the values, no? Yung hindi lang tumugtog pero tutugtog ng tama at tamang pananaw, tamang paggamit, di ba? Well, actually, I myself am a product of music education ever since I was very little, until I went to college, until even after college. So I could say that my experience in music training really trained me to become more disciplined, even in other aspects of my life, like in school or even with church work, church ministries. And at the same time, because of music, I was able to also become a music minister in our church. Yes. So, you know, from a very simple, you know, syempre you start out, okay, piano lesson, voice lesson. At first, it feels like it will take a long time for you to even learn something. But after a few months, a few years, when you're able to share what you've learned and share the talent that has grown because of that training, it could actually lead to a lot of good things. Yes. So I think I'd want to share that kind of experience even to other people. May nagtanong sa akin, Reginald, sabi, Bishop, paano natin gagawin yung music, syempre, tapos talagyan, anong values? Sabi ko, alam mo, of all na mga trabaho, mga engagements sa entertainment, for example, yung mga musicians ang madaling malulong sa masamang vices and even drugs. Masyadong open kasi yung mga artists sa mga ganyan. Worldly, parang very So, kinakailangan, even at a young age, nag-aaral sa tumugtog, i-open na sila sa tamang attitude, tamang mindset. Di ba? Ba't ba ganun talaga ang mga musikero? Well, I think the stress, you know, the expectation that everything has to be perfect. That's why what we try to do is we try to reorient, or, you know,
help them to have a different perspective, di ba? Kasi people always say, music should be a source of discipline, right? Yes. We hear all that. Music is a source of discipline, whatever. It's a misconception. Music does not equate to discipline. What music does is it gives you another venue to hone discipline. Oh. It's the same with sports. You don't say basketball equals discipline, volleyball equals this. Hindi eh. In basketball, we learn to be disciplined. In volleyball, we learn to be disciplined. Diba? Kasi if you're just going to say music equals discipline. Paano yung nagko-comment sa akin, Bishop, ba't yung mga nasa praise and worship na team, pag okay siya, pag kumakanta sila, pero pag nagpipresent sila nakikinig. Baya tayo, Bishop. Precisely. I think precisely my point, di ba? Kasi the next thing that I was going to say, if music equals discipline, then the most disciplined people should be in the conservatory. But even the conservatory will tell you that's not the It's case, not. di ba? Or di ba they will say, music is di ba pag musician ka magaling ka sa math? Sabi ko that there's no bigger misconception than that. Kasi if you say music is equals to math, di lahat ng musician dapat magaling mag-math. You go to the conservatory. Well, lahat sila pumunta doon, dahil hindi nga sila magaling mag-math eh. Di ba? They'll tell you that. So it does not equate. It just gives you a venue to cultivate discipline. It gives a venue for the parents to journey with the kids to cultivate discipline. So that's the okay yun Di ba? Lalo na pag siyempre pag nasa conservatory ka, tumutugtog ka ng Bach, tumutugtog ka ng Mozart and Beethoven. Siyempre, ang nilalabas mo, yung bang iniisip mo, you need to play as how the authors would have intended you to play. Para yung expression mo, wala na. Yes. Pero ito, it puts something in you. Yes. Maganda. Ibang perspective yun. Kasi Ibang ini-equate ko rin po ang perspective. discipline sa music. Yes. Oo. Lalo na, merong engagement ang schools at ang city mismo para syempre, the opportunity to get them, to hire them, ay mas maganda. Well, galing. Galing. We look forward to 6 months po. No, Anong ginagamit na pianos? Currently we're giving them Pearl River pianos for the city. Hopefully, if the program brings more fruits, then we can supply more pianos. So we'll take it slow. If they're interested po to Sounds Cradle or mag-avail But what do you offer pala sa Sounds Cradle? We offer different one-on-one classes in music, so in different instruments, we have voice, piano, drums, guitar, ukulele, bass, violin. Did I miss May anything? ukulele? Yes, meron. Wow. And where is this at? Our physical location is in New Manila. But if you want to get more details, you can check us out our Facebook page, Sounds Cradle Inc. Magaling. Thank you, Reginald and Kimberly, for being here. And thank you for the partnership we have. And we'll ask that the Lord will even bless us, not only with students, but with this engagement, we can give pleasure and glory to our God. Well, wag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Okay, at nagpapatuloy po ang ikalawang portion ng ating What's Brewing. Ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at bakit nangyayari ito at ano ang gagawin natin. Yun ang ibig sabihin ng What's Brewing. Siyempre, kape yan no? And then, napakaganda po na sa pagkakataong ito ay naging guest natin ngayon, si Atty. Tranquil Salvador III at siya ang Dean ng School of Law ng Manila Adventist College. Ay, magandang araw sa iyo, Dean. Magandang araw, Bishop. At maraming salamat po sa pagkakataon na makasama kayo dito sa programa ninyo. Yes. Alam mo, Atty. Tranquil, ilang beses nang ikaw ay na-interview sa kabilang mga network na related sa amin, sa FEBC lalo na. And for one, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit iba yata ang perspective ni Atty. Tranquil? Kung yung ibang mga lawyers, meron silang kanilang sinasabi, kulang at hindi tama ang desisyon ng Supreme Court. Atty. Tranquil, ano ang dapat na attitude, na katulad mo, for example,
Ako po, kung masasabi ko, I am an educator. Yes. At bilang educator, sa tingin ko po na aking tungkulin, educator na mahigit na 3 dekada na, aking tungkulin na bigyang liwanag, hindi lamang yung aking mga estudyante, kundi yung komunidad natin. Okay. That I should not add to the confusion. At hindi ko sinasabi na nagko-confuse yung nagsasalita. Na iba. Ang sinasabi ko lang po kasi, ang kinakapitan ko ay batas, ang kinakapitan ko is yung jurisprudence, at ipaliliwanag ko po yon. Maaring hindi tayo magkasundo, pero hindi ako makikipag-away sa iyo. Ngunit ipaliliwanag ko yon na ayon sa batas. Ganun ko po yun nakikita. Kasi sa tingin ko, marami na rin naman ho kasing nagsasalita. Marami nagsasalita, meron tinatawag tayong advocate. Yes. Ang advocate po, natural, meron siyang posisyon. Tama. He is advancing something. At hindi masama yun. Ayon sa kanyang paniniwala. Meron po dyan yung nag-a-analyze ng pangyayari. Pero po, importanteng makita natin sino ba ang advocate at sino ba ang nag-a-analyze. Ako po kasi, pag nabigyan ako meron ba pangatlo? Kasi yung advocate not necessarily, exactly. Totoo yun. Yung pangatlo, may position talaga laban sa personality. Yes, laban sa personality. Kaya lang ho, kasi siyempre, yung mga kababayan natin nagtatrabaho. Walang pagkakataon marinig yung mga balitaktakan na 7 oras, yung mga nangyayari. So, lalo na ho ito, panahon na ng digital age. Napansin na, walang patience ang tao eh. Bubuksan nila yung telepono na, uy, tapos po meron minsan mga maliliit na poster, at nakalagay ito, mali yan, itong mali pinagagawa dyan. So, your mind, to my mind, is being framed. Yes. In a manner na gusto nilang pumunta ka doon. Lalo na kapag parang maayos yung presentasyon and they take it as gospel truth. Hindi lang po yun. Kung yung bearer of the information, yung talking head na tinatawag. Pag may history siya na parang, maayos naman, credible, ang conclusion ng tao, malamang tama sinasabi niya. Pero ang dapat tayo, para tayo maging discerning, hindi lamang huy nagsasalita. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag nakikinig sa akin, huwag ako tingnan nyo. Okay. Kaya ako sinasabi minsan ang batas, kung anong artikulo, kung anong rule, para may pagkakataon kayo, o ano yung jurisprudence para may pagkakataon kayong i-validate ang sinasabi ni Attorney Tongi. Ganun ang posisyon ko. You validate what I say. You validate what I say. Hindi tayo magtatalo, and I teach in a number of institutions, kaya po hindi ko ipipilit yung posisyon ko. Hindi ko ipipilit yan. Hindi tayo nagkakasundo o hindi kayo agree dun sa posisyon ko, pero nire-respeto ko kayo. Ganun yung nire-respeto ko kayo. At inaasahan ko na sana re-respetuhin nyo rin yung pagpapaliwanag ko. Ganun po yun. Okay. Now, ang problema rito, let's be specific here, Attorney Tranquil. Nagbigay ng desisyon ang Supreme Court. Yung mga comment ngayon, parang meron pang mas supreme sa Supreme Court. Tama. Alam mo pa, Bishop, tama yung sinabi niya. So, how do we now appease yung ating general public who are, napaka-susceptible ng lahat into taking sides? Ano po yan? Tayo siguro, yung mga participant doon sa proseso. At masasabi ko, kayo at maaring ako, dahil ako'y tinatanong, participant ako. So doon papasok nga yung katungkulan natin na hindi natin aapuyan. So pag hindi natin aapuyan, kasi kung pwede natin paliwanag, kung nasubaybayan nyo po at nagkausap na tayo noon, yung ibang interview ko, bago ko sagutin, hindi ako magkukonclude, paliliwanag ko muna sa inyo, ang mga batayan, bakit tayo magkukonclude ng ganito? Ganun yun. Katulad yung maaring, bigyan ko lang ho ng halimbawa, yung impeachment na sinasabi nila. Di ba? Sinasabi ng iba, una, accountability. We're all for accountability. Sinabi ba ng Supreme Court na hindi siya guilty o guilty siya? Wala po sa kakayanan ng Supreme Court because that is a political matter. Yung mga charges na yon, ang makadetermine lamang po niyan ay ang Senado. Nakalagay po sa desisyon yon. The charges, so the rightness and wrongness, o yung Article 1, Article 2, Articles of Impeachment, hindi pa mamasukan ng Supreme Court. Hindi lang pwede pamasukan yun. So walang kinalaman ng decision ng Supreme Court? Doon sa kung tama yun o mali yung, ito ba ginawa, ito bang perang ito'y nakuha, di ba? So the Supreme Court did not make a decision in favor or in defense of noong VP mga Sara. artikulo po, noong mga artikulo. Kaya lang po, ang pananaw ng iba, dahil nga ang pananaw ng iba, dapat ngayon na.
Okay. Dahil naitulak na ang isang complaint, articles of impeachment doon sa Senado, wala na silang dapat gawin pa kundi mag-proceed sa trial. Yun po ang pananaw ng iba. So, pag hindi matuloy ito, baka, di ba, parang nagfe-favor ka doon sa respondent. Ganun ang pananaw noon. Na, kung titingnan po natin yan, kung titingnan po natin ang inilatag lamang, una, pwede bang gawin ng Supreme Court na tingnan ang proseso? Yung proseso ng impeachment, nasa kakayanan ba nila yan? Nasa power na binigay ng saligang batas? Ang sagot po ay oo. Bakit? Minsan na nilang ginawa yan sa Francisco versus House of Representatives. Oo. Ginawa na rin po nila yan sa Ombudsman Gutierrez na kaso na tiningnan ang proseso. Subalit po yung factual antecedents noon ay hindi pareho ng Duterte. Okay. Magkaiba po. Ang factual antecedents po, baaring bigyan ko ng konti kay background. Sige, yes. Yung kay Francisco po kasi ang nangyari, maalala ninyo, mga around 2003 yon. Yung pagka, di ba, nawala sa pwesto si dating President Estrada. Yes. Sila nag-file ng impeachment kay CJ Davide. Finaila nila and 3 other congressmen. Siya yung private complainant na noon, tapos merong congressman. Ngayon ho, ano yun, nilagay sa order of business, kinalendaryo, within 10 session days. Tapos ni-refer po doon sa ni-refer yun doon sa Committee on Justice. So, tinalaka yun. Tiningnan yung form at yung sustansya niyan. Dinismiss nung committee. One day after, nag-file ng bago. Kaya sabi, Bart, nakita nyo, magkaiba po. Titingnan ko, itong yung kay Ombudsman Gutierrez naman, katulad dito, nag-break lamang ho, di ba? Bago 19 to 20. May nag-file na isa. Wala pang session eh. Noong nagka-session, nag-file ng pangalawa. Tapos yung dalawa, isinama dun sa order of business, 10 session days. Tapos po, sabay, ni-refer sa Committee on Justice. Okay. Okay. Ito pong kay VP Sara, iba. Yung sa kanya, merong final noong Disyembre 2, 2020. Disyembre 4, at merong final ng December 19. Hindi ni-refer. Hindi po ni-refer. Oh, Yun po ang pinagtatalunan. Sa totoo, yan ang pagtatalunan. Kahit sa motion for reconsideration ng Supreme Court, yan ang bibisitahin. Kasi sinasabi nila, wala naman kaming bad faith eh. Hindi namin yan. Ngayon, ang sinabi kasi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng hawakan yan. Hindi mo pwedeng, wala kang discretion. HOR, ikaw Speaker, ikaw Secretary General Velasco, hindi nyo pwedeng hawakan. Dapat yan, ipinasa ninyo. Okay. Ganon ang sabi ng Supreme Court. Pero yung mga bumabasang iba, sabi nila, sandali lang, hindi pa nagsimula initiation. Kasi hindi naman na-refer eh. Sa committee, di ba? Okay, Hindi na nagtatayo. Sabi lang, hindi naman na-refer. Pero ang tanong, pwede ba? Kasi yung sa saligang batas, nakalagay dyan, shall. Okay. Shall. Dapat itong gawin mo. Kaya, parang yung shall, forthwith din yun. Exactly. Itong aspeto na yun, kasi po, sa saligang batas, dalawa ang proseso. Yung una, may magfa-file, tapos po i-endorso ng congressman. Pwede party list. The private individual. Meron din naman yung congressman mismo. Yung proseso ng kalendaryo, referral, yun. Yung pong ika-4 na final ng February 5, naalala nyo? Yes, ito yun. Ano yun? Yung articles of may verified complaint. Correct. May verified complaint. Tapos nakuha ng 215. Yes. Ilang oras lang. Oo. Ngayon ho, yan, wag na natin munang papuntahan yung, pwede mamaya paliwanag ko, yung 7 alituntunin. Parang na sinabi. Ang tanong, ang nakalagay po kasi sa Ligang Batas, verified. Okay, verified complaint. Magiging articles of impeachment na ibinoto, na inendorso ng 1/3 ng House. Yung sa kanila, 215. Paano ka ho magbe-verify kung hindi mo binasa? May definition po ang verification ayon sa rules ng Kongreso. Meron po yan na nakalagay doon, iyan ay binasa mo at iyang isinusumpaan mo na iyan ay totoo base sa iyong personal na paniniwala at ang mga dokumentong kakabit doon. A caucus cannot replace the thing. Yes. Ano po? A caucus cannot replace the thing. Hindi po. Hindi. Ang mangyayari noon, ang nangyari kasi sa Kalako, kasi lahat kasi sila pipirma, kaya nga nakita nyo pumirma sila lahat. Yes. Yung pirma, kasi yun ang sabi eh. So, may nagsabi sa akin, yun na yun dahil dahil Alam niyo po, dyan yung yan pumapasok po ang opinion. Kaya, dyan, di ba? Kasi pumasok na ho ang decision ng Supreme Court eh. Kasi otherwise ho, wala tayong, this will not be put to rest. Kaya po binigyan ng power
At siguro pakita natin, no, baka sabihin, ang Supreme Court parang supreme ba sila, di ba? Sabihin, ang Supreme Court, bakit nagkaganyan? Bakit pwede nilang gawin? Kasi po, nung 1987 Constitution, sa unang pagkakataon, ipinasok doon yung Article 8, Section 1. Bakit? Because of the experience of the past. Hindi ko na po banggitin yung ano kasi alam nyo, maselang political yan di ba? Yes. Kasi gusto nila na in the past nagkaroon ng pagkakataon na ang power na ehekutibo ay napakalakas. Na naging, alam nyo, inabutan yun, na mayroon pwede, nagle-legislate din, kaya ang daming presidential decree. So, ang ginawa nila, nung nagkaroon ng people power at nabagong konstitusyon, kailangan bigyan natin ng isang institusyon na sa tayo naniniwala na pwedeng i-correct at i-check ang proseso nito sa tuwi na ang bawat ahensya ng pamahalaan acts with grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. Two things I take from your explanation. One, magkaiba yung kategorya ng tatlo doon sa pang-apat. Opo, magkaiba yun. Kaya ang sinasabi nila, wala pa namang referral So, pwede ika-apat. Pangalawang take ko sa sinasabi mo, iba rin ang procedure nung tatlo doon sa pang-apat. Yes. Magkaiba po yun. At sinabi ganito, puntahan po natin sinabi ng Supreme Court. Okay. Ang Supreme Court ay parang naglabas ng 7 alituntunin. Pwede nyo tingnan yun. 7 alituntunin. Doon na makikita po yun sa mismo desisyon. Una, sinabi ng Supreme Court doon na kung kayo'y may complaint, dapat may kaakibat na ebidensya. Okay, ganun po. At kung kayo po, yung complaint nyo na yan at ebidensya, dapat ay sufficiente ang charge. Ibig sabihin, sapat para tumayo. Ngayon sasabihin mo, ang sabi po ng iba, hindi, mga bago yan Hindi naman nakalagay sa konstitusyon. Di ba ba? Yun ang comment. Ito po yan. May house rule sila. Ayon sa Article 11, Section 3, sa bottom nun, they could promulgate rules to carry out the procedure for impeachment. Kung alam ko po, alam niyo na mayroong rules of impeachment ang House, di po ba? Yes. At ayon sa House, yun, pag na-refer sa committee, ano mangyayari? Determine form and substance. Naalala niyo, bibigyan ka ng complaint, sagutin mo, maghihiring tayo. Nangyari na nga po yan kay CJ Sereno. Nag-hearing. Ganun po yun. So yung proseso na yun, na sinasabi, andoroon. Tapos within 60 days, isasabit nila sa plenaryo, pagbobotohan. Kung yung words na sinasabing number 1, number 2, ay hindi mo talaga makikita sa Constitution yun. Because the bottom line of Article 3 says, you could promulgate rules to carry out the impeachment procedure. Kung anong sinasabi ng saligang batas, hindi ko po gawa yun. Kayo po na nanonood, pwede nyo tingnan yun. At meron silang rules. Ngayon, 1 to 5. At sinasabi po doon, maliwanag, sinabi ng Supreme Court, yung subject ng impeachment lamang, ay hindi pwede yung yung mga, nung mayor ka, nung konsihal ka. Ngayon, kung ano ang katungkulan mo. Tama. Betrayal of public trust, yung mga bribery, corruption, yun, very during specific. your term. Tapos, sinabi nila, pag yung mga katulad ng Supreme Court, other impeachable officer, COA, COMELEC, yung independence and autonomy nila in question, together with yung mga charges sa kanila. Ngayon, yan po yan. Meron yung pampito. Oo. Yung pampito, ito yung sinasabi natin yung parang sa fourth complaint. Dito sila nagre-react. Okay. Yung fourth complaint. Sabi kasi nila, itong pang-apat na ito, nakalagay doon, Supreme Court, verified complaint yan, di ba? Dapat bigyan nyo lahat para mabasa. Yung sasabi nila, bigyan nyo lahat para mabasa. Kasi ang magbabigay niyan, sabi niya, ang nagpa-file niyan, House. Kabuuan. Hindi lang yung 1/3, pero yung kabuuan. So, mabaya mo mabasa nila. So, yun ang isa yung reaction yun doon. Yun po yun. Tapos yung sinasabi na, ito palagay ko ang harapin sa Supreme Court is kung pwede silang magkomento or pwedeng pagkomentohin ng respondent. Yung aspeto na yun. So, makita nyo po, iba yung proseso nito, iba yung proseso nito. So, sa tingin ko, yun ang pag-uusapan. Kailangan, pwede bang sabihin ng Supreme Court na pasagutin pa sila. Doon sa level na, doon sila nagsasalita na, ay hindi, dagdag yun. Di ba? Sinasabi na, dagdag. Yes. Basta mayroon ng 1/3 na, dire-diretso na yan. Yun po yun. That's where we are right now. So, ibig sabihin ang ating mga kababayan, lalo na yung, siyempre, hindi naman mga lawyers, we ought to be careful. Tama kayo, Bishop. Alam niyo, tama po yun kasi mahirap. At siyempre, digital age tayo. Yung patience na rin ng mga kabataan minsan. Di ba? Titignan lang. Oops.
Mahirap po dyan. Kaya rin naman ako, I take an effort to do this. I don't want to frame the mind of those who are listening to me. At kung ma-share ko po sa inyo, alam niyo po, meron akong column sa isang periodiko. Oo. Pero hindi po ako nagtatouch ng politika. Okay. Kasi ang sinusulat ko lang po doon, batas. Ganon din naman ako, Tony. Opo, batas lamang. Kasi wala hindi. Kaya iiwan na natin. Ako po, iiwan ko na sa kanila yan. Kaya po, pag kahit tingnan mo yun, hindi ako magtatouch ng batas. Ng politics. Kasi, laging may hindi matutuwa sa iyo. Minsan nga may sinabihan ako Opo. Alam mo, ako, may kapatid akong congressman, pero I don't talk politics. Hindi, totoo po yun. Pipiliin ko. Totoo po yun. At siguro sa edad ko, medyo bata lang ako sa inyo ng konti. Sa edad ko, ang pananaw ko kasi dyan, nung bata-bata ho kasi ako, ang tingin ko, ano ba legacy iiwan ko? Sa ganito, dahil abogado ko, tatay ko abogado, judge, lolo ko ganito. Pero sa edad ko ngayon, ang nakita ko, what we should leave is a legacy of faith. Because when they're confronted with problems in life, they know how to face it. Kasi ganito yung ang maiiwan mo sa kanila yung kaya lang harapin ang problema. At meron silang kinakapitan na timon. In fact, we ought to have a legacy of respect. Oh, exactly. And po, I'm very happy to hear that. Tama yung respeto. Yeah. And di ba, nakalagay naman yan kahit sa Biblia na and the government will be upon his shoulder. Yes. Na ang gobyerno ay dapat natin in essence din, ang sinasabi mo ito the Supreme Court sa kanyang decision ay hindi binangga lang ng ganun na lang yung ibig sabihin nilatag ang tamang procedure. In essence, tinutulungan pa nga ang House kung paanong mag-file. Tama. Ayun po paninaw ko. I agree with you, Bishop. Kasi kung titingnan nyo, dalawa lang sa history natin, yung ganyan yung 1/3, yung ganyan na boto, yung kay President Erap, tsaka yung kay CJ Corona. Yes. Ito ang pangatlo. Okay. And I think... And you're not new to this. Opo. With kasi CJ Corona, spokesperson ko ako noon tsaka abogado. Pati nakita yan, siguro yun, sa tingin ko nakita nila na they would want to put some parang safety nets. At tingin ko lang. Kasi yan, pag nagpirmahan yan, may iba umaamin na maring pinirmahan ko na, hindi ko na po nabasa, yung ganun Kaya po maliwanag yung verification. Opo. Wow. Alam nyo, very Bishop. rich itong usapan natin na ito. And thank you so much for extending your time sa ating programang ito. Salamat Just po, one Bishop. thing I'd Opo. like for us to look into. Opo. Sabi po sa James, chapter 3. And everybody would want wisdom. Opo. Okay. Maganda yan. Pero ito ang sinasabi dito Sabi dito if you have bitter jealousy and strife in your hearts, abay, do not glory and lie against the truth. Exactly. Okay? This is not wisdom that comes from above, but is earthly. Because where envying and strife are, there is confusion and every foul deed. But the wisdom that is from above. Ito ang maganda rito. Yung mga katangian ng wisdom na ito. It's firstly, pure. Di ba? Dalisay. Peaceable. Gentle. Easy to be entreated. Opo. Madaling kausapin. Hindi sarado ka agad. Tama. Oo. Bishop. Full of mercy. At pagkatapos nyo, may sasabihin ako, pag natapos kayo. And good fruits. Ito pa, without partiality and hypocrisy. Alam niyo po, Bishop, if I may share with you, alam ko matatapos na tayo. The truth is, alam ko with you, you pray for wisdom. Yes. Actually, I pray for wisdom. Lalo na kung makakaharap ko ibang tao, pag may kaso ako, I seek wisdom. And ito surprising, nung pandemic, may share ko sa inyo. Meron ako hindi ko na babanggitin kung sino yung preacher na narinig ko. Sabi niya, you seek the wisdom of Solomon. And when you pray for the wisdom of Solomon. So, pag may problema sa mga kabataan, you seek wisdom. Hindi mo ba, Bishop? Yes. Well, maraming salamat ulit. Din, Tranquil Salvador, the third, ay napakaganda po because we had this privilege to have him sa ating Lighthouse Cafe. Maraming salamat. Ay, maraming salamat din po, Bishop. Until next time. Opo. Thank you so Thank you for your time, Bishop. Maraming salamat po. Okay, wag po kayo nga alas, magbabalik ang Lighthouse Cafe.
Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Ang musical play or musical theater ay isang performance na pinaghalo ang acting, singing, actions, and sometimes dancing, to tell a story. In short, parang ikaw, total performer, America. Siyempre, iba ang impact kapag live ang performance. Sabi sa article na nabasa ko, musicals aim to evoke a wide range of emotions in the audience, from joy to laughter to sadness, and even may konting reflection. Yes. Nako, nakarelate ako dyan, Gabi, kasi ako din naging part din ako ng mga small Parang lang napanood ka ito dun last September. ng mga theater plays. And yun nga, parang nag-upgrade yung taste mo from parang okay ka na sa movie, pero pag nakita mo yung mga live performances, and siguro pag alam mo rin na yung pagod nila dun sa performance, yung parang pagpa-practice nila, ganyan, yung mga rehearsals, mas dun ka nakaka-relate. So, parang gusto mo rin na parang ganun yung mapanood mo. So, yun nga, At ngayon, kasama natin ang mga veterano sa ating Lighthouse Theater Philippines. Ayan. Because this is not just a performance, but an opportunity for us to share the Word of God. Kaya, i-welcome natin sa ating Espresso Self, ang ating resident nutritionist. Wow. Ayan, marami siyang roles in life talaga. Si Miss Antoinette Esmela and Mark Rosales. Wow. Welcome! Hello! We're in the midst of mga artists pala, Yeah. Tsaka parang napanood ko nga kayo tatlo somewhere, hindi ko lang maalala. Ikaw din Ikaw din, syempre. Yeah, it's been a while. So, but ang topic natin for today is yung Lighthouse Theater nga, So maybe, Antoinette, if you can share a bit of a background, ano ba yung naging mission, vision nito? Ano yung naging inspiration for forming yung ating LTP? Yes, and so magandang araw sa ating lahat, So, kami actually ay parte ng Lighthouse Theater Philippines at ang LTP in short ay sinimulan niya ni Director Gina Marquez Manawis, syempre. So, si Ninang Gina or si Direct Gina nga, it was, I think, may notes ako, around 2007, I believe, yung pinaka-umpisa at yung pinaka-first production ng Lighthouse Theater Philippines. So, napanood ko pa yun na medyo na vaguely naalala ko pa siya, na The Risen, yung unang-unang production, theater production. Hindi pa kayo kasama yun? Batang-bata pa ako noon. Gabi. Audience pa lang. Yes, audience pa lang. And I think sabi sa mga notes, mga research na basa ko, yung isa sa mga, siguro yung vision ng Lighthouse Theater Philippines, ito yung words ni Ninang Gina, yan, vision of producing plays with a transformative message for the Filipino public. Kasi yung mga productions nga ng Lighthouse Theater Philippines, yung The Risen, of course, ay hango syempre sa kwento ng Panginoon, So syempre, doon yung transformative power ng kapangyarihan niya na nung siya'y nabuhay muli, yan. And then yung mga sumunod na doon, nandun na very involved na si Erica nandun, ako, and si Mark, mas parang socially relevant na yung mga naging themes, mga naging topics ng mga productions na yun. Ano yung favorite ko yun, yung Ilaya? Ilaya. Ilaya Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, totoo yan, Gabi. And I think napakaganda na yun nga kasi lahat talaga ng mediums ay ginagamit ng netong mga, hindi lang siya kumbaga parang movies, ganyan, short films, ganyan. Pero even theater ay nagagamit nga natin to share the word of God. And yun nga, ang nakakatawa ay may iba't ibang themes, Or na parang pwede siyang, about sa Bible, or directly, or pwede yung mga society. Practical. Yes. Siguro for Mark, paano mo nakita na itong theater ay kumbaga parang kakagat siya, na as a tool to share the word of God? Siguro isang, pag sinabi mo kasi musical theater, parang may high-end na feeling Na parang dapat mayaman ka bago ka makanood ng musical. Pero kapag present mo na siya sa publiko, na libre, parang siya siguro hindi mo pa nalalaman yung pinaka-konteksto ng parang story, tapos hindi mo pa alam kung sino yung mag-a-act. Pero yung malaman mo lang na isa tong musical play para sa kanila, parang siya, talagang kakagatin siya.
Napaka-seryosong yung sagot ni parang director talaga si Mark, no. Pero tama, no. I think may ganung misconception siguro in the past, no, na parang pang mayaman lang, medyo mahal, no. Pero I think lately parang nagsusulputan na rin yung mga production, mga theater play, no. Kaya marami rin nagiging access, no. Pero from siguro yung audience standpoint, no, bakit medyo engaging or patok na manood ng mga play, mga theater na live performance? I think yun nga kasi live siya, no. So talagang ako dahil kung kunyari ako ay nag-appreciate or isa ako sa audience, talagang mamamangha ka na grabe, kaya nilang gawin yun live. Ngayon nga may mga iba-ibang parang mga props na, set designs, yun. Hindi lang kasi yung performers yung ma-appreciate mo eh. Yung paano nila ginawa yung ni-recreate yung yung parang conceptualize. Yes, yung buong eksena na yun. Yes, diba? Siguro if we can mention, kunyari Frozen, paano nangyari yun? Nung napanood ko siya a few years before na movie, na animated film, syempre kayang-kaya siya, diba? Kasi animated nga siya. Pero ito, nare-recreate siya na live. Tapos, na-appreciate mo rin yung talent talaga ng mga performers na, syempre, hindi kagaya ng film, walang cut. So, parang isang take lang talaga. So, syempre, kailangan talaga, ma-appreciate mo yung the work that has been put on ng mga performers dun para makita mo, ma-appreciate mo yung buong story. So, kaya, yun, siguro sa tingin ko, bilang someone enthusiast ng theaters, yun yung ako personally nakikita ko na nakakatuwa, na nag-unfold before your eyes. Wow. Napakaganda. Siguro pag-usapan na natin kung paano ba yung nagiging process nyo. No? Specifically kayo, parang ano ba yung naging involvement nyo. Siguro before and even yung current na naging involvement nyo sa Lighthouse Theater. Ako specifically yung involvement ko sa Lighthouse Theater is songwriter. Na-discover ako. Tsaka singer ka rin naman, di ba? Hindi naman. Secret lang. Pero yan, parang nagkaroon din ng idea. Yung reason kasi dati is lang siya, hango siya sa parang isang play din na minaterialize lang na okay para sa Filipino audience or para sa Lighthouse audience. Pero yung una naming play talaga na from scratch is yung Ilaya. Parang nagkaroon ng idea doon after ng M4M, Melodies Formations, na sinama lahat ng mga composers para gumawa ng original na musical. Na hango din sa buhay ng mga taga-Tatalon. We're showing some pictures, no, ng mga naging performance sila, no. Ang napansin ko kasi yun nga, Ilaya yung first siguro ng mga major play at musical na napanood ko. Big movements talaga, tapos yun nga, since it's very nakatutok lang talaga yung audience, no. Kaya medyo nakaka-captivate talaga, no. And considering that this is not just any production, yung Lighthouse Theater Philippines, no, we are conveying, we are sharing the gospel mismo, no. So, paano nyo siguro with carefulness na keep that at the center of yung mga ginagawa nating mga plays, mga presentations and preparation? Siguro, ayan, ngayon, kasi hindi na, syempre Ilaya was done pa 2014. Pero itong ginagawa namin ngayon na theater play, naka-focus siya or gusto natin siyang ipalabas sa 50th anniversary. Pero at the back of our minds, and even while conceptualizing it, inisip namin na after 50th, dapat pa rin siya, no? Mapakita pa rin natin siya. So, very intentional kami. Na dinalagay talaga as we were planning, paano natin mailalagay pa din ang salita ng Panginoon, specifically ang gospel, dun sa mensahe natin. Kasi syempre, kwento ng Lighthouse, yan, ayun, na-preempt ko na siguro, pero kwento siya ng Lighthouse, pero dapat makita na malinaw pa rin doon yung salita, yung kaligtasan na ito ay sa Panginoong Hesus lamang. So, I think yun din yung siguro writing process. Sa Ilaya, syempre problema siya ng drug, kasi yun, di ba? Parang anti-drug, parang campaign siya or project siya, or production. So, makikita natin doon yung effects ng drugs,
Pero at the same time, yung pagbabago ng buhay ng main character back then, si RV, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, through and through, from every production, makikita natin na gaano natin hina-highlight that yung salita ng Panginoon, yung gospel. And it sets us apart, I think, yung LTP sa ibang productions. Yes. So, ayun, Gabi, no, parang nakaka-excite na talaga yung mga susunod na production ng may slot pa ba na? Oh, yes! Yes. Pero siguro yung ihabol ko lang na question na bago tayo mag-end is yung, kasi nga parang, syempre pag sinabi, ang church nagpa-produce ng mga theater, parang yun nga, parang ang bigat. Kasi nga, supposedly parang high-end siya, parang gano'n, and parang yung expectation, iba yung rehearsals, mabigat. So siguro parang ano yung nakikita niyong blessing na yun nga parang as an ecclesia nakakagawa or nakaka-produce ng mga ganito na to think na yung mga cast nyo ay hindi naman parang ito yung full-time job nila na nasa theater, ganyan. So, yeah. Yes, definitely, no? Kasi ito ding production bago nating production, ang title pala nito is Punot Dulo. So, talagang challenge una sa lahat na gusto namin kasi na mapakilos yung parang whole ecclesia, ibig sabihin hindi lang tatalon. Kasi I think sa Ilaya, mayroon pang ilan-ilan na naging cast members tayo na from other works. Pero even this production. this time around, pati yung writers kasama namin, composers actually, and yung director natin, si Direk Andrew Reyes, ay from Lighthouse Pasig. So talagang ang laki ng cast members, so talagang kailangan sacrifice. Pero yun din yung biggest blessing, I would say. Kasi yun nga, makita mo na nagiging opportunity to na marami ang makakilos para sa 50th. So, ako personally, kahit nakakahirap, ang dami pang kailangan ayusin, nakaka-overwhelm talaga yung task. Pero parang, kung babalikan ko lang yung, bakit nga ba natin to sinimulan na gawin ulit? At ito ay parang maging platform siya na ang buong cast and crew ay makita natin yung biyaya ng Panginoon through theater. So, yeah, yun. I think we're preparing for next year, no, for the next production, or just a few months na lang, no. So medyo konti na lang yung preparation. Siguro last question for Mark and for Antoinette, no. Kasi I've seen you also start as young people, naging part na kayo ng mga production natin, mga musical. Now you're, siguro I would say, the core team, driving force, no? To your point nga, medyo mahirap siya, ang daming kailangan i-coordinate, no? And to some extent, siguro probably may mga days na talagang pagod na kayo, no? Pero how do you, move forward, no? Lalo dito sa ating napakalaking production na yun. It's my turn. Pero yung siguro po yung yung kung paano kami patuloy na umuusad. Siguro malaking bagay talaga dito. Kung paano tinuro ni Pastor Ruben sa atin yung fruit of the Spirit sa atin. Na unang-una nga, sinabi nga ni Tonet kanina na magkakalayo tas hindi pa ito yung parang profession talaga namin. May mga kanya-kanya kami mga trabaho. Tapos, kung isipin mo yung mga professional na music, nasa theater, sa musical production, buong buhay nila talaga pinapractice nila yan. Pero dito mo makikita yung biyaya ng Panginoon kung paano tayo mag-surpass dun sa challenge na yun. At the same time, yung dito magbubunga talaga yung spirito sa atin. Kung paano tayo makipag-deal sa mga tao sa paligid natin. Na parang tayo yung nagsimula, dapat tayo din yung nandun sa dulo, kaya tayo yung punot dulo. Biyaya ng Panginoon ang punot dulo. Yes, siguro yun nga, to add lang na sa tingin ko, every, parang step by the step. Pero kumbaga talagang one day at a time. One day at a time lang talaga. Kasi kung tatry namin na isipin lahat, ma-overwhelm talaga kami. Lalo na wala si Ninang Gina, so iniisip na, ako personally, parang sobrang big shoes to fill. Yes. Pero yeah, by the grace of God, yun nga, yun ang punot dulo ng lahat. And ang punot dulo rin ng lahat is for His glory. So, amen. Yun na lang. That's the bottom line, no? Excited tayo sa ating production nito. At pagpapatuloy po ang ating Health Talks, usapang speech and language development naman po.
Welcome to Health Talks. According to NIH National Library of Medicine, published in PubMed Central, the COVID-19 pandemic had a huge impact in the learning of language among children born during this time. Data shows that children born during the pandemic exhibited delays in early language, including vocabulary, compared to those born before it. And as we know, Harvey, preschool years are crucial for language development at yan ang naging kulang noong pandemya. Pandemic-related changes like wearing masks, peer isolation, reduced social interactions, and language-rich environments had a negative impact on their growth in language skills. So very interesting itong topic na ito. For me, of course, as a mom of a toddler. So joining us tonight to teach us on supporting speech at home is our registered speech therapist, Miss Daislyn Koo. Welcome to Health Talks. Welcome to Health Talks, Days. Thank you. And sige, so ano ba yung i-discuss mo ngayon? Ano ba yung mga, of course, you will be giving tips sa lahat, of course, ng mga parents. Yan. Sige. So yung nasa deck natin, yun yung na-share ko ta actually sa parents ng toddlers class last time. Kaya ang ating isa sa mga producers, tinawag ako dito para i-explain natin. Yung topic natin, mostly para sa kids na around toddlers to preschool, na kung paano natin sila matutulungan na maturuan magsalita sa bahay. So, parang first po, kung mapapakita po natin yung deck natin, yung next slide, meron tayong important factors na gustong makita sa growth ng isang bata. Pero bago natin discuss yung mga factors na yun, discuss lang natin yung language versus speech. Kasi yung language, iba siya sa speech. Ang language, yan yung words na natututunan natin, yung pag-explore natin, pag-intindi natin sa isang bagay na ito ay baso or mug, na kahit hindi natin sabihin, alam natin kung anong tawag sa kanya. Yun yung language. Yung speech ay kung paano natin sasabihin yung word na mug, yung articulation, yung voice na lumabas, tsaka kung paano ka-smooth yung pagkasabi natin ng mug. Okay, yun yung difference po na. So, para matutunan po yun ng isang bata, ng anak natin, anak niya lang po, ni Miss Antoinette, sobrang ine-encourage namin yung parents na galing sa bahay pa lang, natuturuan na sila. Siyempre, yun ang unang-unang school nga nila, di ba? So, sa next slide po. Siguro before ka mag-move on, nalala ko kasi nandun ako nung nag-discuss si Daislyn, Harvey, na nabanggit mo na very important, yun nga yung role. Parang as a speech therapist na mention mo na yung parang yung management, more of kung parang tinuturuan mo yung parents, parang whenever you have patients, if you call them patients or clients, parang tinuturuan mo sila kung paano nila gagawin. Kasi ilang oras nyo lang naman silang kasama, no? Tas yung mas important na role talaga ay, of course, nasa parents kung paano sila matuturuan. Can you elaborate more on that? Yung paano ba nila, yun nga, no? Paano namin gano'n ka-importante na kami natututo kung paano to ituro sa aming mga anak. Okay. Important yan kasi imagine po, meron po akong patient. Mamimit ko lang sila either once or twice a week. 1 hour lang po yun. So sa isang week, may 7 days, 1 day lang, tapos 1 hour lang po yun. So sa lahat ng hours na yun, sino po ba yung kasama? Yes. Kayo, yung parents. O kaya kung sino po yung nasa bahay. So important sa amin na naiintindihan ng mga kasama sa bahay kung ano yung ginagawa namin sa therapy, kung ano yung kailangan nilang gawin sa bahay. Para kung ano yung 1 hour na yun, magagawa nila for that whole week. O kaya kung ano yung matuturo ko sa kanila ng 1 hour na yun, kahit onti lang, mas ma-practice pa nila for that week para yung susunod namin na session. Iba na yung goal namin. May na-reach progress yung kid. Kasi, nagagawa ng parents. Natuturuan siya sa bahay mismo. Na doon na siya nagpa-progress. Ganon. Kaya very important kasi yung buong time na meron yung bata, kasama yung parent. Kaya yung pinaka-important, hindi kami. Guide lang kami. Ganon po. So dahil po doon, yung important factors natin, isa is yung rich language environment. Yun yung isang point dyan. Kasi kung hindi
kung wala sa environment niya na may kausap siya or may nakikita siyang mga iba-ibang klaseng language, modes, or words, ganyan, or pictures, hindi natin ma-expect na matututo sila. Kung ano man yung nakikita nila. Kung sobrang blank lang yung nakikita sa bahay or walang nangyayari sa bahay, wala rin sila matututunan. Connected doon, yung social connection. Important sa ating humans na mayroong connection. So kapag meron na silang intent to speak, kahit sounds lang, yung or kahit laway lang yan, tinatry na nila mag-connect. So kung sino man yung nakikita nilang tao. And important na sa kanila, na makita nilang nag-respond. Ano na siya, parang light up na yung brain nila nun, na meron ng response sila nakukuha. So dun yung, parang sinasabi natin na action and reaction. May action sila na ginawa ko ng action. Dito, dahil baby sila, parang lahat yun na, yes, parang very good yung response natin lagi. Na natutuwa tayo, or sasagutin natin siya, mga ganyan. Social connection. At hindi lang yung response natin, dapat consistent. Kasi kung hindi consistent yung connection with them, parang hindi siya napapractice. Parang, kunwari gusto ko mag-drawing, one day ka lang nag-draw. Yung susunod, di ka na nag-practice. Hindi mo siya mapapalago, or hindi mo siya matututunan talaga. And then, so lahat yan, yung first 3 points, yun yung language. Yung susunod, para matutunan niya yung language, kailangan nakikita natin yung signs if meron siya hearing problems, ganyan. Kasi baka ginagawa mo naman lahat yung 3 points, pero hindi pala siya nakakarinig. So, very important na nakakapagpa-check up siya. And, kasi minsan hindi naman siya, hindi natin alam baka tama perfect yung test niya nung newborn screening. Tapos biglang may nangyari pala na hindi natin alam. So, very important na laging nagpapacheck para alam natin kung meron na nga bang problem sa hearing. And then, kung wala naman, ito yung isa na banggit nga natin, lalo na nung pandemic, yung screen time. Very laganap na screen time. Kasi nasa bahay lang tayo, yun lang naman talaga yung activities na gagawin natin kahit tayong adults. So, dati very aggressive kami. Sabi na, no screen time, ganyan. Kasi sobrang kita yung drastic changes sa mga kids. Nagkaroon ng mga regression, ng mga bata. So, ngayon, nakita naman na natin kung gaano siya ka-important ngayon sa buhay natin. Part of na siya, everyday living. Yes, nasa lifestyle na may cellphone, may laptop, na kahit small babies, alam na nila yung action ng laptop. Very true. kasi nasa lifestyle na siya. So, ang sinasabi na lang namin, limit yung passive na screen time. Ibig sabihin po, kapag gusto nyo manood or gusto nyo may magawa kayong trabaho, pag manonood siya, parang kasama pa din kayo. Pwede siguro work kayo, pero kinakausap niyo din yung anak niyo na, yan, parang ginagaya niyo yung nangyayari sa TV or ina-explain niyo yung nangyayari sa TV. So, mga guided. Yes, guided. Hindi lang na may sarili kayong mundo, nag-work ka, nanonood siya. Yun yung passive. Kasi hindi talaga siya natututo. Ina-absorb niya lang. Absorb lang. One way lang. Yes, one way lang. Hindi natin alam kung paano talaga niya na-absorb. Yun. So, yun yung ililimit natin. Screen time is okay, pero syempre, important na may social connection pa din. But na-mention mo rin before, actually, if we can mention dito yung Mary Miss Rachel, na sobrang, even yung anak ko, di ba, marami man siya ako din, maraming natutunan, mga sign, mga water, ganyan. Pero, may iba pa din, kasi yung sa Miss Rachel, parang I think, talaga siya, parang meant na maging beneficial naman for the kids kasi naka-zoom in, kita yung mouth, minsan ginagano ni Miss Rachel. Pero iba pa din yung yung talagang may social interaction even as they're watching, parang na ganun. Yes, tama po yun. Na kahit mukhang kausap na nila yung TV, somewhat kulang pa din siya. Kasi wala yung face-to-face na interaction. Yun. And then last naman
yung play opportunity. So, hindi mawawala yun sa kids kasi doon talaga yung way nila matuto ng kahit ano, words man yan, language or mga kamay nila, how to use their hands, yung buong katawan nila para matuto sila. So, kasama yan, lahat yan for them to learn language, a word, for them to say a word. Makasabi sila ng one word. Okay, sige, yung next natin, yan, halos connected lang yan dun sa important factors. Pero parang medyo yan yung steps para magkaroon sila ng first word. Ganon kadami yung nangyayari para meron silang masabing mama. Na first, magkaroon ng interaction, yung social connection, and then magkaroon siya ng intent na gusto niyang magsalita. Yun yung mga sounds niya. Hanggat wala yun, mafe-feel natin na, okay, medyo malayo-layo pa siya magka-first word kasi wala pa yung intent to speak. And then, input, yan yung language input sa mga bata. So, yung kinakausap natin sila, natamaan ko yung mic. Kinakausap natin sila, tinuturuan natin sila ng mga sa book, ganyan, or mga pictures. Kahit yung mga picture natin sa kanila, kung anong ginagawa nila, it's still language input. And then, last nun, pag ang dami na nilang na-absorb ng mga words, ganyan, soon, ready na sila to imitate ng actions. Kaya mahilig tayo sa mga action songs. Kasi once magaling na sila mag-follow ng actions, maya-maya susunod na rin yung words nila. Well, ito muna, yung mga big movements muna, bago yung oral muscles nila yung makakapag-imitate. And then, kaya nagkakaroon ng first words. So, next po niyan, ito yung pwede nating magawa sa bahay. Mga easy, madaling maalala na model without forcing. Kung kunwari, nag-uusap kayo, may gusto kayo ituro na word or anything na ginagawa nyo. Pwede naman kasi, medyo ito, slightly controversial, yung mga baby talk. Pwede naman siya. Pero, hindi lahat baby talk. Hindi pwedeng puro wawa. Hindi pwedeng puro hindi na coherent yung sinasabi. Kasi masanay siya na yun lang. So, pwede naman na, kasi kung yun lang yung level na kaya niya sabihin, okay lang. Wawa, okay, let's get water. So, parang mamamodel mo pa din in a natural way, realistically, kung ano talaga yung word na kailangan nila. So, maintindihan nila, same meaning yun. Pag kaya na nila pronounce, masasabi na nila yung tama na word. Yun yung model without forcing. Kasi hindi mo din siya kailangan i-correct hanggat wala pa sa level nila yung pag-pronounce nun. So, and then, yung next, yung repeat. Important siya kasi ang mga bata natututo sila ng one word kapag narinig na nila ng 50 to 100 times. 50 to 100 times. Okay. Matutunan sabihin. Kapag hindi nila yun naririnig, hindi nila matututunan yun. Hindi pwedeng, say ball, ball to ball, say ball. Hindi nila ulitin yan kasi hindi nila naiintindihan. Kaya important yung repeat, kahit nakakapagod nagsalita. Kaya nagiging technique dyan, yung singing tsaka playing. Parang kahit hindi totoong song, di naman nila alam yan Gagabihin mo na, we're playing a ball. Iba-ibang tono lang. Go. Kasi, mukhang go. Kaya pala very tumatatak sa atin si Rufa. May kasi ganun siya sa atin. Ganon, repeat. Tama po yun. And then last, ito naman, tip siya kapag may kids na nahihirapan mag-pronounce ng words. Exaggerate ng mouth movements. Kasi, important na nakatingin sila sa atin Kung hindi nila nakikita kung paano sabihin yung word at naririnig lang nila, hindi nila ma-i-imagine kung paano nila sasabihin sa mismong mouth nila. Now, minsan, kapag nahihirapan talaga yung kids, doon kami gumagamit ng mirror or gumagamit kami ng tools na para alam nila kung aling part ng mouth nila yung gagalawin nila, mga ganyan. Pero, kung wala naman talaga silang other diagnosis or hindi naman sila talaga delayed, very good tip siya para malaman nila how to say it clearly, kahit sa bahay lang. And last, yung let them lead. Siguro pag baby sila, tayo magsisimula talaga na kung ano yung gusto natin ituro sa kanila. Pero once na
toddlers na sila, preschoolers na sila. Kung anong i-explore nila, hayaan natin sila. Mangyayari na magkakaroon ng accidents, pero dun sila matututo na once na mag-explore sila, dun din lahat bubuhos yung language na pwede nilang matutunan. Yan. Maraming salamat. Alam mo, of course, syempre, Marami ka natutunan. marami tayong natutunan sa episode na ito. Syempre, thank you, Days, for sharing your expertise. Kita naman natin, very experiential. So, dapat matutunan nila, makita nila before they can mimic, imitate. And of course, syempre, important na matutunan tong tips na to ng mga parents and yung mga kasama rin sa bahay. So, thank you once again. Eto na, and thank you for joining us today. Sa ating mga napag-usapan, palagay ko napakaganda ng lahat ng ito. At marami po salamat sa ating mga naging guests ngayong araw na to. And you can of course rewatch and share our episodes from our Facebook page at ang ating pong YouTube channel. Just look for Lighthouse BBC at Great Commission TV or GCTV Asia and make sure to like and subscribe. That's right, Reza. At para naman sa mga on the go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin nyo lamang ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Shoutout din po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcasts without this team. Nandyan po sina Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, Ial Cid, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. And we'd also like to thank our ministry partners. Nandiyan po ang Four Gospels, Catering Services, Hub 105, Hair Cutters Republic, and you can visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast of our Lighthouse Cafe, Where good talks happen.